Kumusta na po kayo mga kababayan, especially mga barangay officials po natin dyan, no? Matatapos na po ang taon. Kumusta po kayo? Kumusta po yung ating inyong mga plano? Ayan, ilang araw na lang. Ngayon ay December 28, 29, 30, 31, 3 days. Tapos January 1, 2026 na. Ayan, pag naririnig natin ang year 2026, siguradong papasok sa inyong isipan ang BSKE 2026. No, sabi ng RA 12232, November 2, 2026. At may mga espekulasyon, no? May mga kuro-kuro, may mga haka-haka na baka hindi na naman po ito matuloy sa November 2, 2026. Meron mga nagsasabi na ang November 2 ay kalokohan. Bakit November 2? Alanganin yan. No? Kaya sinabi ko sa mga previous ko content na oo nga naman, totoo naman po yun. Merong kasi may makakaboto dyan sa kanila mga barangay at meron ding hindi. Mahati kasi yan, no? Kasi alanganin. So, mas mainam na dapat sana ay gawin ng Congress sa 20th Congress na mas mainam kung December 1, 2026 ang barangay at SK election. Kasi diba dapat ay December 1, 2025. So, dapat, no? Baka magkaroon lang naman ito ng konting hilot, no? Konting amyenda sa 20 Congress na yung November 2. Maraming ayaw dun Maraming ayaw. So, pag nakarating yan sa Kamara, Congress, Senado, sige, kung ayaw nila ng November 2, iurong natin. Gawin natin na lang December 1. Mas mainam kung December 1, 2026 sana. Ganon ang mangyari, no? Ganon pa man kasi ang nasa batas ay November 2, no? So, mas malaki pa rin ang chance na susundin yung batas. Dahil na yun ay batas na, Republic Act. Mandato na yan. Ngayon, sa pagaling yung mga kuro-kuro na yun, mga haka-haka na isa rin naman tayo dyan sa nagsabi na baka dahil sa sitwasyon ng ating bansa hindi naman maiaalis yun sa atin dahil nga sa mga previouses ng mga BSKE na urong-urong sunod-sunod na series of urong-urong ng BSKE. No, kaya naman itong RA 12232 ay naging batas dahil sa kanyang title, Term Setting Bill. Isa din tayo sa naniwala na ay isa sa batas ito dahil sa Term Setting Bill. Pinaniniwalaan ng Korte Suprema na ito ay pagsasaayos, kaya naaprubahan. No? So, iniisip nila na sige, term na yan term setting yan, hindi naman postponement lang yun. Kaya pinayagan ng Korte, walang nilabas na yung ano ba tinatawag dito, yung para hindi matuloy, no? Yung itong batas na ito itinuring na konstitusyon, no? Kaya siyempre kapag itinuring na konstitusyon yan, siyempre naaayon yan sa saligang batas, naging ganap na batas at inuulit lang natin, no? Nagre-recap lang tayo, no? So wala na pong ibang susundin kundi yung RA 12232 na yan. Ano pa bang gagawin dyan? Dapat na po yan sundin. Kaya lang nagiging problema lang kasi ngayon, pero lang kasi nagiging problema yun. Isa lang din sa tinitignan ko, pero kasi akong tinitignan bilang isang nag-a-analyze din kahit paano, kasi mula nung na-content natin itong BSK, no? Meron naman tayong mga forecast na talaga naman tumama, halos lahat yun, no? Tumama. At dito naman sabi ko magiging batas yan, naging batas. Ngayon, nung ito ay ganap ng batas, naisip ko sa sitwasyon ng ating bansa, no, although ang lower house lamang ang may karapatan na bago na naman ang schedule ng BSKE na yan, dapat pero kung na naman basihan o matibay na dahilan, compelling reason. Ano ba yung mga pwedeng mga dahilan para
hindi na naman ito matuloy sa November 2. Siyempre, ayaw naman natin ng kalamidad, mga digmaan, ayaw natin yan. Pero yun po, kapag may gano'n, siyempre, automatic wala na po eh. Or pandemic, automatic wala BSKE na magaganap kahit yan po ay ganap na mata. Siyempre, ayaw natin mangyari yun. Ngayon, meron po tayong national state of calamity na inaprobahan ng palasyo yan. Isang taon yun. Hanggang sa susunod pa yun. Dadaanan ng November 2 eh. Pero hindi naman yan talagang direktang makaka-epekto kung sa mga panahon na yun ay yung mga tinamaan ay okay na. So, hindi na magiging failure of election. So, tuloy-tuloy na yan. Ngayon, isa pa itong BARM. So, dapat, uulitin ko lang, magkaroon ng BARM mga first quarter of 2026 dahil kung hindi, pwede po yan maka-apekto. Pwedeng gamitin, pwedeng idahilan, pwedeng maging paraan na naman ng mga mambabatas na BARM natin, kailangan maayos muna to bago natin sa alang-alang ang BSKE. Posible lang naman po yun, hindi ko sinasabing iyon. Kaya ang pinupunto natin ngayon, hanggat wala nagaganap na BSKE, kahit November 2 yan, 2026, huwag muna umasa sa mga barangay officials, mag-focus na lang muna kayo sa inyong mga trabaho. Huwag muna isipin yung election yan, mas makakapagtrabaho po kayo. Diba? Mas mapagtutuunan nyo ng pansin yung mga dapat gawin sa inyong mga nasasakupang barangay. Diba? No? Saka na kapag talagang sinabi na okay, ito na yung calendar of activity para sa November 2, 2026 or December 1, 2026 at smooth sailing na, no? Andiyan na, nakampanya na. Tapos kinabukasan ay magaganap na yun. Pero ngayon, wala pa yan eh. BARM nga, wala pa eh. Diba, ultimo nga BARM, wala pang nilalabas ang COMELEC yung para sa schedule niya, yung mga calendar of activity. Dapat ngayon pa lang meron na eh. Dapat po ngayon pa lang meron. So, hintayin natin si January, February. Dapat magkaroon na po ng calendar of activity. No, tapos i-update lang din natin yung voters registration. Ongoing yan para sa BSKE 2026. Hanggang May yan eh, kung di ako nagkakamali. Mga May 16. No, yung voters registration. So, tingnan natin itong BARM. Dapat yan mangyari yan. Dapat mangyari yan dahil kung hindi, sagabal po yan. Pwedeng gamitin yan ng mga mambabatas. Diba? So, huwag munang umasa. Pero dapat matupad kasi term setting bill. Inaprubahan nga ng Korte Suprema. Hindi nga naglabas ng TRO ang Korte Suprema. Dahil sabi ko nga noon din sa forecast ko, hindi maglalabas ng TRO. Walang dahilan para mag-TRO. Wala naman talaga nilabas eh. Diba? So ngayon yung nakikita natin, huwag na lang muna umasa. Focus sa trabaho, mga barangay officials, mga SK, mga kagawad. Mas kikilala kayo dyan sa inyong trabaho at reputasyon. Tapos yung mga incumbent, no? Siyempre, ano na kayo, holdover na kayo eh. Tuloy-tuloy na kayo, holdover capacity na kayo hanggang susunod na taon eh. Diba? Na-extend kayo ng 1 year eh. Mga incumbent. I mean, yung mga dapat nang yung matatapos na yung kanilang mga termino. Diba? May 1 taon pa eh. Na holdover capacity. Eh, ganun talaga. Normal yun. Mga kababayan. So, kayo, ano pong masasabi ninyo? Ito, naghahabolan tayo ng konting recap lang para sa nangyayari itong BSKE na hindi natuloy at may posibilidad nga, no? Kahit patas yan, huwag kayong magtiwala. Tignan nyo na lang. Tignan natin. Marami pa magiging update at tiyak sa susunod na taon. May mga update niya tungkol sa mga barangay SK election at BARM. Alright po. So, pa-share na natin video ngayon. Comment kayo yung inyong mga opinion dyan. Sa mga bago lang sa ating channel, siyempre, subscribe po kayo. Comment, huwag kakakalimutan. At pa-share, siyempre, share nyo ating video. Sa karoon maaabot yung mga nag-aantay ng mga update sa BSKE. Ganito lang naman yung ating update eh. Wag munang umasa kahit merong
batas. Pero dapat maganap kasi term setting bill po yan. Maraming pwedeng idahilan ang mga mambabatas na yan para maggamitin na naman ang BSK. Pero sana hindi na. Dahil naniniwala nga rin ako, term setting bill. Yan na po yung tuldok. Tuldok dapat. Para every 4 years. Magiging every 4 years kayo eh. Pinalawig eh. Tapos 3 termino. Okay, maganda yan, di ba? So, good luck po sa inyo mga barangay official. Salamat sa inyong pagsisilbi. Pa-comment. Dito na lang. God bless.